Iyon, isang magandang araw naman po muli sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako at nakaabot na po tayo ng 200 subscribers. Maraming salamat po. Achievement na po yan para sa akin na isang maliit na content creator. Sa umagang ito, medyo bibigyan po natin ng konting reaction itong issue tungkol sa fake news social media platform. Ito po ay tinalakay ni Banat Bay. Pakinggan na lang natin at panoorin ang kanyang mga reaction. Sa isang banda, may punto talaga ito si Banat Bay. Saludo talaga ako si Banat Bay. Napakahusay mong content creator. Isa ka sa mga idolo ko dito sa YouTube. Maraming salamat. Hindi ko pinapalagpas lahat ng video mo. Maraming salamat. Kaya hihiramin ko muna uli itong video mo para magamit ko dito sa aking YouTube. Maraming salamat po. Magandang buhay. Ako po si Banat Bay at eto pag-usapan na po natin itong bagong hirit at banat na naman ito ni Barbers at saka alam nyo itong si Barbers parang lumalala Dito nakikita mo talagang ginawa lang nila itong pagdinig ng mga vloggers para talagang gipitin. Wala ho silang direksyon Ito papaliwanag ko natin, papakita ko sa inyo kung paano talaga mabubuking itong mga congressman na ito. At mismo nga ho yung nag-i-interview sa kanya ay tila na naguguluhan sa mga sagot niya. Panoorin po natin panoorin natin itong hirit ni Barbers kasi alam nyo, importanteng maunawaan natin to. Bakit po? Tandaan natin, there's a bigger picture. Bigger picture pagdating ho dito sa panggigipit sa vloggers. Ang picture po nito ay tungkol ho ito sa impeachment, tungkol po ito sa budget, tungkol po ito sa kampanya sa 2025 kasi nga po gusto po nilang yung kanilang kandidato po ang manalo at para ma-impeach po si VP Sara Duterte at ang gusto po nila ay hindi na humapansin yung budget. Paano ho nila gagawin yan? Sino po ba mga maiingay? Walang iba kung hindi po yung mga tinatawag nilang vloggers o kaya yung mga political vloggers na tinatawag namin. Sana din po maunawaan natin na hindi lamang ito'y panggigipit na simpleng panggigipit. Ito ho'y napakahalagang panggigipit ho na ginagawa nila at kailangan bigyan natin ng pansin. Kailangan ho namin ng tulong ninyo mamamayan na marinig nyo itong nangyayari kasi nga tulad nga nung isa, di ba ho? Yung ginawa dun sa isa kay Jun Abanes is ang ginawa sa kanya ang kaso ay cyber libel pero bakit may search warrant? Alam nyo, pinagtatanong-tanong ko po yan. Kasi ako din po ay may kaso po ako ng libel. So tinatanong ko, ano ba yun? Karapatan ba na kunin yung cellphone? Yan po ba ay legal? At ano po ba ang bakit po may ganyan-ganyan? Pati laptop, hindi pinayagang i-exit man lang daw yung mga e-wallet niya. So napaka-importante yung maunawaan natin ito. Yun ay panggigipit to the point para matakot yung ibang mga vloggers na bumanat pa po. Diba? So sana panoorin ho natin ito dahil dito makikita nyo. Ipakikita ho natin hanggang dulo ipapakita ho natin kung ano ang katarantaduhang ginagawa na naman itong kamera na ito. Panoorin po natin. And we are now joined by Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers to discuss the latest developments in the House Tri-Committee hearings on the online spread of fake news and disinformation. Welcome to Morning Matters, Congressman. Hi, good morning Gretchen and good morning to all our televiewers. Gandang umaga po sa ating mga kababayan. Let's pick up from the latest hearing, that second hearing on fake news. PDP Laban is accusing the Tri-Committee of harassing the vloggers and influencers by summoning them to this probe. Vloggers say that this is a trap to have them arrested. Your reaction to that? Well, first of all, they have to realize that the objective of this Tri-Com hearing is only to establish a regulatory policy in the use of social media platforms in the country. So ito daw, ang unang purpose lang nito daw ay regulatory para para bantayan. Okay? Para ho daw merong standard na tinatawag. Alam nyo, mali ho yan The mere fact na you want to regulate what we are saying is abridging freedom of speech po yun.
Di ba kaya nga sinabi ho, wala dapat maipapasang batas abridging freedom of speech o yung hindi pwedeng pigilan ng freedom of speech. Bawal ho magpasa ng batas tungkol po dito. Yung standard na sinasabi kasi niya, tingnan ninyo ha, bakit yung mga TV daw may standard, may mga media may standard na parang nagbabantay. Pero panoorin nyo, ipapaliwanag ko sa inyo, mali ang unawa niya dito sa pagdating sa standard o yung pagdating sa parang nagbibigay ng patakaran, parang ganun. Ito. All of us in the country know that in the advent of the social media, a lot of fake news have been spread, all over the country, and disinformation, malinformation, and misinformation are prevalent. So, what should the government do to address these issues? Because it will undermine national security. It will perhaps even to the extent of undermining democratic institutions. So, the government cannot just sit idly and do nothing. So, the TRICOM initiated this investigation of fake news and eventually, in aid of legislation, come up with a remedial legislation. And that's the only objective. Why should we waste our time, what did they say, entrapment? Or why would we waste our time in detaining them? Alam mo, eto lang ha. Diba kasi para sabihin natin sandali, Banat Bay, hindi ba kayo mga vloggers ay praning lang dahil na sinasabi nyo kaagad, pinangungunahan nyo kaagad na ipakukulong kayo? Alam nyo, hindi naman po yan galing sa kathang isip. Ginawa nyo yan sa mga taong kalaban ninyo sa politika. Una, doon sa mga nasa opisina ni Vice President. Tingnan ninyo, sinasagot lamang naman po nila yung tanong ninyo. Nang abot ng kanilang kaalaman, anong sinabi ninyo? Sinungaling kayo. Therefore, dapat kayo makontempt. Pero remember, they're just answering according to what they know. Diba ho? Pero hinusgahan ninyo na sinungaling. Once nahusgahan ka dyan na sinungaling, pwede ka nang ipakulong. Una yon. Kay PIDEA Chief. Yung dating PIDEA Chief, diba? Ganon din po ginawa ninyo. Hinayaan ninyo magpasko, mag-New Year ata dyan sa kamera. Kinulong din ninyo. Kay Grijaldo. Si Grijaldo nagsabi na ng totoo. Nagsabi na siya ng totoo. Under oath po yun sa Senado. Ibig sabihin you cannot lie because you are under oath. Diba? Na siya dun. Nagpasa ng affidavit siya dun. Inamin niya na kinausap siya nung dalawa. Anong ginawa ninyo? Ginipit din ninyo. At sinabi ninyong sinungaling. Diba ho? Nakakulong pa hanggang ngayon. May example na po. Alam mo, yan din ang tanong ko sa mga vloggers na inimbitahan ninyo. Bakit to? Tinanong ko sa kanila, hindi ba kayo napapraning lang? Baka naman na pinangungunahan nyo lang ho itong kamera na kayo ay kukulong, hindi naman pala totoo. Di ba? Yan tinanong ko sa kanila yan . Ang sagot nila, marami ng example . Ang dami ng example na kinulong. So you cannot say, Mr. Barbers, na walang entrapment na magaganap. Ako, sige, payag ako. Halimbawa, ilagay ninyo sa kasulatan ninyo. Magkaroon kayo ng kasulatan. Ito hamon ko sa inyo. Mangako kayo na hindi nyo ipapakontempt ang mga vloggers. Mangako kayo na hindi porket hindi nyo nagustuhan yung sagot, sasabihin ninyo sinungaling, bastos, o di kaya kung ano-ano pa. Mangako kayo. Kasi kung hindi kayo mangangako, sabi nga, bakit mag-a-appear dyan? Di ba ho? Mangako kayo na hindi nyo huhusgahan kasi ang problema, hindi naman kayo korte na para magsabing, sinungaling ka, mali ka. Sandali, sino ho ba kayo? Husgado po ba kayo? Hindi naman kayo husgado. Bakit nyo sasabihin ganyan? Diretsuhan yan wala hong silang ipipresentang ebidensya na, ito, sinungaling ka kasi ito. Wala ho kayong ginaganon .
Basta hindi lang trip, lalo na yung isang dating dating hitman, tawag nga nila dating hitman daw yan. Oh. Pag yan di niya nagustuhan yung sagot, ipapakontempt ka na kagad. Maglabas kayo ng kasulatan, deal, na hindi kayo magpapakontempt. Pustahan tayo, mag-a-appear lahat ng mga vloggers diyan, oh. Sigurado mapapahiya pa kayo. O tuloy natin. If we don't have any basis, can we get anything out of that? No. You can. Anong sinasabi mo? You cannot get anything out of that. Meron no kayo makukuha. Ano? Matatakot to ang mga tao. At saka hindi na ako makakapag-vlog. Yun ang benefit nun. Ibig sabihin nun, hindi na kayo mababanatan. Yun lang naman po yun Kasi pikon na pikon kayo Pikon na pikon kayo na nababanatan kayo So, ibig sabihin nun, mga kababayan, meron kayo nakukuhang benefit. So, wag natin sasabihin na wala kayo nakukuhang benefit. We invited them is because they were the ones who are active in the social media, and we wanted to know if they indeed would agree to a policy that will be approved by Congress and eventually become a law. Ibig mo bang sabihin kami lang ang aktibo o yung mga inimbitahan lang ang aktibo sa social media? Napakalabo naman po ata nun, sir. Hindi ho. Dalawang panig ho yan Hindi nyo nga ini-invite yung kabilang panig Eto, bibigyan ko na example. Yung umamin na binayaran siya daw nga highest paid, si Makagago. Bakit hindi nyo imbitahan dyan? Political vlogger na ho din yan. Yung iba pang bumabanat at nagpapakalat ng fake news, kahit sa INC pinapakalatan ng fake news, bakit hindi nyo imbitahan? Diba ho? Lahat po ng mga Marcos vloggers na ang dami nilang pinapakalat na fake news, hindi nyo iniimbitahan. Tapos sasabihin ninyo, because we are the only one active. At saka sandali, kami lang po ba, mga political vloggers? Bakit hindi po imbitahan yung mga mas malalaki pang kita? Yung mga vloggers dyan o mga influencers. Kasi this is about social media. Mga influencers na ba't hindi nyo silipin sila? Na nagpo-promote ng mga sugal. Di ba ho? O bakit hindi nyo silipin yun? Yun nga ho dapat na sinisilip ninyo Because they're getting money from gambling. Bakit hindi nyo sinisilip? Baka naman po meron kayong interest. Ako, nagtatanong lamang po ako kasi yung sinasabi mo na aktibo, ang daming aktibo dyan. Yung isa nga dyan, kasama pa nung isa dati. Di ko na lang papangalanan. Aktibo yun. Ano yun? Aktibo nagpo-promote ng sugal. Kaliwat kanan ng billboard doon na may sugal. Bakit hindi nyo tanungin kung magkano kinikita nila sa sugal na yan? Takot po ba kayo sa sugal? Takot po ba kayo sa sugal? O baka naman may interest kayo sa sugal? Ako, nagtatanong lang ako sa inyo Hindi, ito'y katanungan lang ho ito. Pakisagot nga ho ako, Mr. Barbers. Because if they don't agree, then definitely these guys are the purveyors of fake news. They are the ones who doesn't want to be regulated and controlled. No. It is not because purveyor of fake news kaya ayaw namin ma-regulate. No. Ayaw namin makontrol yung sasabihin namin. Hindi pa pwedeng i-regulate ninyo yung sasabihin namin. Hindi ganun ang usapan dito, kapatid. Ano to, lokohan? Re-regulate ninyo? Sasabihin ninyo, ito lang hanggang dito lang ang pwedeng kritisismo na pwede nyong gawin? Hindi pa pwedeng ganun. Basahin ko ulit sa'yo, Article 3, Section 3. Section 3, number 4. Ito. No law shall be passed abridging, Section 4 pala, Section 4 ng Article 3. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press, or the right of the people peaceably to assemble, petition, and government for redress and grievances. Okay walang batas para pigilan ng kalayaan ng pamamahayag. Sasabihin ninyo, freedom of speech is not parang meron niyang hangganan. Oo. That's why we have laws against yung mga nagpapakalat ng mali, tulad ng mga libel, cyber libel, defamation. May batas daw tayo dyan
What regulation are you saying now? 'Di ba? We have so much laws na para ho pigilan ang hindi tama, illegal na pagkakalat ng fake news. Meron kahit nga fake news law, meron na rin ho tayo eh. So ano pang kailangan ninyo? What are you going to regulate? The way we talk? No. As a matter of fact, there is a Supreme Court decision na yung putang ina is not a mura. Ito po ay expression. Yan po ay meron ho yan sa Supreme Court. Decision po yan. So yung Supreme Court nga, hindi pinipigilan yung ganun. Bakit yung gusto i-regulate? Ha? Dahil ang gusto ninyo, sinasabi ninyo may mga nanonood na kabataan. Kailan pa kayo naging moral compass ng bansang to? Hindi nyo trabaho yan. Hindi nyo trabaho yan, protektahan ng mga kabataan. Trabaho ng mga magulang yan. Bakit una-una? Bakit siya nanonood? Una-una, lahat ng mga political vlogs, meron kaming kiniklik doon. This video is not suitable for 18 years. Basta, something like that. Kids, meron ganyan. So, ibig sabihin, kung bata ka, hindi mo talaga mapapanood yun. At responsibilidad na ng mga magulang yun. Kung sinasabi nyo nire-regulate nyo kami, i-regulate nyo lahat. Ang problema, nire-regulate nyo lang yung mga nagkikriticize sa inyo. Dapat i-regulate din nyo yung mga palamura. O, sino ho ba ang pinakapalamurang vlogger? Tanuhin ko ho kayo. Hindi mo kilala. O, kayo mga kababayan, kilala nyo. Ayoko nang banggitin pangalan nung ano na yun kasi ang bantot ng pangalan nun eh. Pero sino ho yun? Palamura. Nasa Duterte supporter ba yun? Hindi ho. O, sino ho ba yun? Dapat nga ang mga binablock ninyo eh, nagpo-promote ng sugal eh, yung mga gambling. Ginagawa nyo ba? Hindi rin. Tapos ang ire-regulate nyo lang yung nagkikriticize sa inyo. Ano sa tingin ninyo tingin ng tao? Makatarungan kayo? O martial law? They want to continue their shenanigans or, so to speak, the spread of fake news. So wala namang plano eh. I wanted to get more insight, though, into how you chose the batch of vloggers that you invited to the hearings. Because if you take a look at the names, a big chunk of them are actually associated with the Duterte camp. Actually, karamihan talaga Duterte supporter. As a matter of fact, yung mga pupuntang hindi Duterte supporter, hindi naman invited yung mga ini. Nakisaw-saw lang, gusto sumikat. May mga gusto lang sumikat talaga. Yung isa nangangampanya. Yung isa bida-bida, walang kaso. Kaya nagpunta dyan. Di ba? At ginawa nyo na lang yan doon sa pangalawang hearing na. Kung sakaling naimbitahan sila, pangalawang hearing na. Pero talaga mostly, talagang Duterte supporter. Tama si ate. We have 13 petitioners who filed for the unconstitutionality of the hearings. At yung mga pangalan doon, talagang kumagalitaw na litaw sila. Like Crisette Laureta Chu, you have Attorney Trixie Cruz Angeles, Lorraine Badoy, Eric Celis. As a matter of fact, hindi pa nga mga vloggers yan eh. They're legitimate lawyer, Attorney Trixie. Sino yung isa? Si Crisette. Crisette is an editor. I think it is Manila Bulletin. I'm not sure kung anong particular na dyaryo. Pero editor ho yan. At hindi ho political editor ho yan. Yan po sa fashion and entertainment. Oh. Yung iba pa, alam mo, hindi ho karamihan dyan na yung kumikita, nagmo-monetize sa YouTube o sa Facebook. Hindi ho. As a matter of fact, ang dami ho dyan, ano lang nila ho ito, way of parang nilalabas lang ho nila yung kanilang kritisismo o yung kanilang damdamin sa social media. When you say kasi vlogger is parang talagang yun na yung pinaka-focus. Ako rin, hindi rin naman ako. Although marami akong video nilalabas, pero ako po yung negosyante. Meron ako lehitimong talents at alam ng taong bayan ho yan. Diba? I've been a manager of Mocha Girls for more than 15 years. And may mga iba pa akong businesses aside from ito ay parang kulang mo ito. Nagsimula lang po ako magaganito dahil nung pandemya wala na akong magawa, wala kaming show. So nagbabanat-banat na ako. Diba ho? Sas Rogado, Sasot, etc. How did you determine who to invite to the hearings? Yun. Well, the first... nautal ka na rin parang si Marcos? Hindi ka na makasagot na maayos? Hindi, di ba? Hindi ka na makasagot na maayos ngayon?
Ganun ka na? Oh, ito. Ellis, Sas Rogado, Sasot, etc. How did you determine who to invite to the hearings? Well, the first parameter is that we got a list of all those who are active. No? It just so happened that those active bloggers are political bloggers, no? Which is probably... So, ibig mong bang sabihin, tinatawag mo yung mga Marcos loyalist vloggers mga irrelevant? Gago! Hindi, eto ang kanyang dahilan ay yung mga aktibo daw. Ibig sabihin yung mga nararamdaman mo yung engagement sa social media. So, ibig mo sabihin yung mga Marcos loyalist vlogger, hindi mo nararamdaman? Ano to? Mga irrelevant sila? Gago! Sa bagay, irrelevant po naman talaga yung mga yan. Wala na nanonood sa kanila kung hindi puro mga troll. Which we think is associated with the different political party. And but that's not the only basis, Gretchen. Ano pa? There were bloggers like Maluti Kia, Attorney Recto. Hindi naman vlogger si Malutik. Alam mo kaya kayo napapagalataan na sorry sorry sa term, pero sabi mo naman okay lang na tawagin kayong tanga o bobo. Sabi nyo yan sa isang interview nyo. Sir, kaya kayo napapagtawanan kaya kayo nasasabihan ng tanga at bobo. Tawagin mo naman si Malutikian ng vlogger. Hindi ho siya vlogger. Alam nyo naman kung nasan siya, di ba? Siya po ay nasa survey company. Hindi ho yan vlogger. Naglalabas lang ho yan ng salobi niya, pero hindi ibig sabihin vlogger. Una-una, if you really want to call the vloggers, why don't you first define the word vloggers? Pag ikaw ba nagbigay na ng iyong saloobin sa social media, ikaw ba ay vlogger na? Hindi, ako nagtatanong lamang po ko. Kung ikaw ba ay nag-post na, vlogger ka na kaagad? Ganun po ba yun? Kasi tila maliho yung definition yun ng pagiging vlogger And others who are actually who participated and appeared before the committee and even gave their opinion as to how we can come up with the regulatory policy. So these are, I think they should they give too much importance on themselves. And they're giving too much importance on themselves. Kayo nagbibigay ng too much importance. Bakit? Sinasabi nyo kayo, tingnan mo din to malimali din sumagot no? Kaya talaga may problema sa iyo, Barbers Nahuhuli ka sa sarili mong bibig. Kanina sinasabi mo, kami yung mga active, kami yung mga political active, kami yung sabihin, in terms of engagement, kami yung nakikita, kami yung tapos and others who are actually who participated and appeared before the committee and even gave their opinion as to how we can come up with the regulatory policy. So these are, I think they should they give too much importance on themselves. And they're giving too much importance on themselves. Kayo nagbibigay ng too much importance. Bakit? Sinasabi nyo kayo, tingnan mo din to malimali din sumagot no? Kaya talaga may problema sa iyo, Barbers Nahuhuli ka sa sarili mong bibig. Kanina sinasabi mo, kami yung mga active, kami yung mga political active, kami yung sabihin, in terms of engagement, kami yung nakikita, kami yung tapos sasabihin mo giving too much importance to us. Kayo nagbigay ng importance to us Kayo nagbigay ng importance, kayo ang nagsasabi sa amin na kung wala pala kami, kung hindi pala kami importante, 'di ba? Bakit nyo kami pinatawag? Lokohan na to Alam mo, nakikipaglokohan ka ba, Barbers, na ako na na sa'yo, dapat, alam mo, the reason why we want them there is because they're the ones who are active. And some of them, I'm not saying all, are the ones who we feel are spreading fake news. Kasi I remember when the incident in the West Philippine Sea happened, binangga yung ating mga fishermen, binutas yung mga life raft ng ating mga Coast Guard, pinuli tayo ng Coast Guard. They did not even
issue a comment or a statement condemning the aggression made by the Chinese Coast Guard. So, ang feeling namin, teka muna, dapat ito yung dapat nating binubuhay sa social media. But that's just one topic, Gretchen, no? And generally, what we really have, what to happen is that a policy that there will be a code of conduct, no, among social media actors. There must be some sort of discipline and, of course, accountability. If you start spreading fake news, you should be accountable. Now, they will say, I'm sure they will argue, oh, there are existing laws. You file a case. There are already cybercrime laws and anti-cybercrime prevention act. You can use that as basis to file. Kaya nga natin tinitingnan Why is it that since 2012, when this Cybercrime Prevention Act was passed, hindi naman nagagamit ito na batas doon sa mga dapat paila ng batas, no? Oh. Mali ka na naman, anak ng wewe. Sinasabi mo, sinagot mo yung tanong yung tanong. Bakit hindi na lang file ng cyber libel o cybercrime act, bla bla bla. Oh, ano sagot mo? O kaya nga hindi nga natin alam bakit hindi napapagana, ba't hindi ano. Oh, ngayon bakit mo sa amin tatanungin? Ba't kami inimbitahan mo? Bakit hindi mo tanungin yung mga ahensya ng gobyerno na hindi nagpapatupad ng batas na yon? Bakit kami? Kami ba magpapatupad ng batas na yan? Ba't mo sabihin sa amin na yun nga, hindi nga, meron nga tayong batas, di naman nasusunod, hindi naman, o ba kasalanan namin? Kami ubang nagpapatupad yan? Ipatawag mong cybercrime ng PNP, cybercrime ng NBI, bakit kami? Ano, kami na manghuhuli? O tabi na, kami na. So we want to look into this and perhaps revisit and see how we can improve, no? Again, no, they give too much importance upon themselves, Gretchen. Parang feeling nyo ba kayo ang heroes? Kayo ba ang kayo lang nagmamahal sa bayan? Well, Congressman, hindi naman, wala naman kami sinasabing ganun. Ikaw lang nag-iimbento niyan. Ang sinasabi lamang po ng mga vloggers na inimbitahan ninyo, hindi pa ako naimbitahan so nandun lang yung pangalan ko pero wala akong natatanggap, so hindi ako naimbitahan, no? So ganito yan, mga kababayan, ito sinasabi mo na we're giving importance. No, we're not giving. We are not just allowing ourselves na bastusin ninyo. Hindi kami papayag na bastusin ninyo tulad ng mga binastos nyo sa mga nakarang hearing ninyo. That's why yung mga vloggers na inimbitahan ninyo, tumakbo sa Supreme Court. Diba? To ask for a TRO. Yun lamang po yun. Hindi wala akong pa-importante. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mag-issue lang kayo ng statement na hindi nyo papakontempt. Wala kayong papakontempt. Gusto lang ninyong malaman ang mga sagot sa mga tanong ninyong ewan ko, dali-daling sagutin. Hindi nyo pa may masagot ng sarili, kailangan pa kayo mag-imbita ng vloggers. Kasi alam nyo, sayang yung bayad sa opisina ninyo. Dami-dami yung researcher, yung mga tanong ninyo sa Google, ang dali-daling sagutin. Masasagot mo na yun without even asking, istorbohin yung mga taga-Google. Po ninyo no December 4 actually that you're calling into an investigation into the spread of harmful online content by trolls and pro-China propagandists. So you zeroed in on those two things. So hindi naman po kaila sa buti binalik ka ngayon doon ni ate, matalino din pala itong ate na ito binalik ka ngayon doon sa tamang di ba ito ang tinawag mo noon, mga pro-China bloggers, di ba yan? That you are decrying harassment. Also, Congressman Benny Abante during the Quadcom hearings na hinaharas po kayo online as those hearings were happening. So, hindi po ba yung reaction po nila na medyo defensive sila dito it is quite merited? Well, syempre, merited sa kanila on their, as far as they are concerned. No? But ito lang yung usapan dyan. Sa tingin ko, no, pagka ayaw mong ma-regulate, ayaw mong ma-disiplina,
may plano kang iba. Pangalawa, hindi ba dapat na magkaroon tayo ng effort to stop the spread of fake news in the social media? Dapat ba lagyan natin ng disiplina yung mga gumagamit ng social media kasi maraming nagbumura, no? And alam naman natin that children are accessible to the social media platforms. Ano po ang mas pangit sa itsura ng mga bata? Ako nagtatanong lang Mas pangit po ba ang marinig sila ng mura sa social media o makakita sila ng mga congressman na magdanakaw? Ha? Hindi, ako nagtatanong lang. Hindi ko sinasabing kayo magdanakaw. Anong mas maganda o sigurong mas natin dyan? Mas solusyonan natin? Yung gobyernong nagnanakaw? O yung social media i-regulate ninyo, di ba? Sa tingin ko, mas maganda sir, yung masolusyonan natin yung gobyerno ng nagnanakaw kasi pag nakita ng bata yan, magnanakaw din sila lalo, di ba? Tama, mali? Yun. Merong nananawagan ng kaguluhan sa bansa o hindi pa, yung iba, to make it even worse, ang kanila nananawagan ng pudita, di ba? Pag-aaklas, no, dito. Sino yun? Sino ba yun? Bakit din yung kasuhan ng sedition? Hindi ko mag-get, sir, meron naman tayong batas ng sedition, inciting to sedition. Sinasabi mong meron na nananawagan ng kaguluhan at pag-aaklas? Sino sa mga vloggers ang mananawagan ng pang-aaklas? Walang ganun kung nag-iimbento ka na naman Di ba? Kung meron mang ganun, bakit di nyo kasuhan ng inciting to sedition at sedition? Pambihira, Ating gobyerno. And I think this thing should not be tolerated, no? If you want to express dissent or your opinion against the government, you can do so. No one's stopping you. In fact, there should be a balance between freedom of expression, which is a guaranteed constitutional right to all of us, and dun sa regulation. Kaya nga lagi natin sinasabi, di ba, a right that is provided for or enshrined in our Constitution is not an absolute right. If government feels that this is going to undermine national security, it is going to undermine democratic institutions, and the whole society will be affected. Will be Congressman, which leads me to my next question. Aren't we treading a dangerous thin line? Because every time we talk about government regulation in the media and on social media, it could possibly infringe again on freedom of expression, but not just that. Who gets to determine what is fake or what is true? What is allowed? What is a danger? What is safe? I mean, ma'am, ang magsasabi daw niyan ay ang kataas-taasang hukuman ng Kongreso. Sila na po ang Panginoon pagdating po sa tama at mali. Kasi sila naman nagsasabi, sinungaling ka, mali yan sagot mo. Without even a trial, they would say that. So, I think may sagot na ho dyan. Kongreso o magsasabi kung tama o mali. That is also, isn't that also subjective, arbitrary? I mean, paano niyo po lalagyan ng proper guardrails without actually sending down chills down our spines? Okay. Hindi po ba delikado rin yun? Sir, you're a broadcast journalist, right? And you are under a strict regulation by a organization that monitors and makes you accountable if you do erroneous reporting, diba? Kaya nga may KBP, diba? Sa mga Hindi ho lahat ng media ay membro ng KBP, for your information, sir. What is happening to you? Second, yung sinasabi mo na nagre-regulate yung kumpanya niya. Siyempre, kumpanya yan, inire-regulate yung topic niyan. Pero yung meron tinatawag sa media na nagbabalita lang, no opinion, pero yung may opinion na ibinibigay, yung opinion na making,
iba ho yun. Kaya nga ho sa dyaryo, di ba, meron tinatawag na editorial. Ibig sabihin, wala hong kinalaman yung dyaryo doon. Lahat na sinasabi nitong etong editorial na ito, yung mga kolumnista doon na nagsusulat, opinion po nila yun. Okay? Hindi sila pwedeng i-regulate. I-regulate lang yung mga maling English, maling mga typo, yung mga ganun lamang po. Hindi ho nire-regulate yung sasabihin nila. Sa TV naman po, sir, para lang sa kaalaman ninyo, yung mga sinasabi ho nila ay dapat fitted lamang sa manonood kasi remember, they are on a free air. Ano ibig sabihin nun? Kaya nga ho may MTRCB. Ibig sabihin po nun, kasi ang tao pag nanood ng TV, kahit bata, kahit pag binukas niya, available na sa kanila yon. Kaya nire-regulate po yun. Okay? Pero, sir, pag sila ho, yung mga reporter na yan, ay nagsarili na ng opinion nila, hindi na ho sila nire-regulate ng kanilang kumpanya. Okay. Ngayon, sasabihin ninyo, alam ko na patutunguhan mo, Mr. Barbers Sasabihin mo na walang nagre-regulate sa social media. Meron po. Sino ho yun? Yung platform na pinagsusulatan namin, pinagbibidyohan namin, pinag-uploadan namin. Meron po yan community guidelines. That is a regulation standard. Ngayon, if you are not satisfied with their regulation, therefore, sila ang sitahin nyo, hindi yung mga naglalabas. Kasi may regulation yan. Pagka may chichikan ka, kung magmo-monetize ka, chichikan mo, ito. Tapos, malalaman mo ngayon kung nakapasa ba sa community guidelines yan. Sa Facebook, ganun din. Meron din sila community guidelines. Kaya nga may mga nasususpend na account. Although madalas magkamali ang Facebook, pero meron mga nasususpend ng account. May mga natatanggal ang account. Anong tawag yun? Regulation, sir. Ang gusto nyo ata, government regulation. Magkaiba po yun. Yung government regulation, dyan na mapapasok ang dictatorship. Bakit? Kasi we are criticizing the government. Now you want yourselves to regulate us? Ano sa tingin nyo i-regulate nyo sa amin? Yung mga kritisismo namin sa inyo. Tama, mali, sir. Ay, nako. Hindi, kasi lagi ko naririnig yan yung regulate. Meron kami regulation. Every platform, TikTok, Facebook, YouTube, kahit yung X, meron din po yung mga community guidelines as a regulation. So, yun yung papel ng para sinasabi mo, KBP, NUJP, sinasabi mo sa payagan, meron nagre-regulate ng gano'n. Yun po yun. Same. Okay? So, depende sa platform. So, parang kumpanya yan. Halimbawa, ang YouTube, ang nagmamahala dyan, Google. Yan yung company Google. Merong community guidelines na tinatawag na dapat mong sundin bilang isang YouTuber. So, yun. Kasi ang kumpanya na yon, YouTube, Google. ABS-CBN halimbawa, o TV5 na lang. Ang TV5, meron sila mga reporter na ganyan. Yung reporter nila, ang sumusunod dun sa kumpanya nila ng TV5, nagre-regulate. Ngayon, yung sinasabi mo mga KBP, hindi requirement yan. Itanong mo sa mga istasyon. Alam ko nga, GMA, hindi nga sila KBP. Ang alam ko itanong mo. Hindi lahat to ay required. Hindi ho yan required para magbigay ka ibig sabihin, hindi ka required yan para mag-operate sila. Hindi ho required yan. Okay? So, ayan yung sinasabi ko. May kumpanya. Ito si Gretchen ba ito? Tama. Siya ay nire-regulate ng kumpanyang niyang News 5 o yung TV5. Kami ho, mga YouTuber, ang nagre-regulate sa amin, Google. May community guidelines kami. Yung mga nasa Facebook, meron din silang community guidelines. Yun ho ang nagre-regulate. What you are saying now, Mr. Barbers, is you want the government to regulate the people. That is illegal because nasa konstitusyon natin yan. Hindi kayo pwede magpasa ng batas para pigilan ng freedom of speech. Hindi kayo pwede mag-regulate